ang ilaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsaya ngayon mga langit na bayan at puro ng mga anghel at kaya ang inyong mga tambuli ay umawit ng kaligtasan para sa tagumpay ng ating mga pangyarihang Panginoon. Magsaya at si awit ngayon lahat ng nasa ibabaw ng mundo. Magdinas ng maluwalhating liwanag sapagkat ang dilim ay pinawi ng ang ating walang hanggang hari. Magsaya at magalang ngayon inang simbahan at hayaan iyong banal na larawan na may ligling na liwanag ay magbunyi sa mga papuri ng iyong bayan. Lahat kayo nakaharap sa banal na apoy ay manalangin sa Diyos na makapangyarihan para sa kanyang biyaya. Umawit ng karapat-dapat na papuri sa pamamagitan ng Hesus Kristo na kanyang anak at ating Panginoon na nabubuhay at naghahaling kasama niya sa pag-ibig ng banal na Espiritu sa isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat na siya ating pasalamatan at purihin. Tunay na marapat at latuwid sa tuwinang sa mangbuong ng aming buong puso, isip at salita, na ikaw ay purihin, di nakikita mga pangyarihan at walang hanggang Diyos, at ang iyong bugtong na sa Hesus Kristo na aming Panginoon, sapagkat siyang tunay na pangpistang tupa na tumubos sa lahat ng aming pagkakasala at nagligtas sa lahat ng sumasampalataya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ito ang gabi ng iyong iniligtas ang bayan ni Israel mula sa pag-alipin ng Ehipto at pinadaan mo sila sa tulang dagat. Ito ang gabi ng bumangon sa libingan. Banal na Ama, nagawin mo ang aming sakripisyo at ang pag-aalay ng dakilang ito sa iyong pangalan. Magdingning nawa ito sa tuwina upang pawiin ang kadiliman. At si Kristo ang tala sa umaga na walang pagbabago ay matagpuang laging nakasindi. Siya nagkakaloob ng kanyang ilaw sa lahat ng nilalang na nabubuhay at naghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ating pakinggan ang mga kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang piniling bayan sa mga panahong nakaraan at tayo'y manalangin upang dalhin tayo ng Diyos sa kanyang mapagpalang pagliligtas. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Magsiluhod po ang lahat. Magsiupo lang po tayo. Unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 1, sa unang talata at mapapatuloy sa ikalawang talata, Kabanata 2. Nang sino mang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, gayong nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at ang lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito. At siya'y nagpahinga sa 7 araw. Pinagpala niya ang 7 araw na itinangi. Sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkakalikha sa lupa at sa langit. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Tayo manalangin, O Diyos, Ikaw na lumalang at nagbigay ng karangalan sa tao. Ipagkaloob mo na makibahagi kami sa banal niyang buhay. Siya na nagpapababa upang makibahagi sa aming mga tao. Ang iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Genesis Kabanata 22 sa unang talata hanggang 18. Magkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay siya sa asno, kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na manggatong. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakilang kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magpapatuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Pinapasahan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggato. Dala naman niya ang apoy at patalin at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyan, anak? Tugon, patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggato, ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at ihiniga si Isaac. Matapos gapusin, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel na si Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan, na ipakita mo na nang handa ang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya, niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinatawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob at ang magpahanggang ngayon sinabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang mga anghel ni Yahweh. Wika ito, ako si Yahweh, ang nangangako sa inyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita.
Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Tayong manalangin, Diyos at Ama ng lahat ng naniniwala, ang kalwalatian ng iyong pangalan ay pinagtitikan ng pagkaloob ng iyong anak sa sakramentong ito upang inyong simbahan ay masayang mamalas ang ikatutupad ng iyong mga pangako sa aming ama si Abraham sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Atin pong pakinggan ang ikapadalawang pagbasa. Ikatlong pagbasa mula sa aklat ng Exodus, Kabanata 14, talata 10, at magpapatuloy sa 15 kabanata sa unang talata. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumating ang Paraon at ang mga Kaya dumating sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moses, wala na bang mapagtitigan sa amin ang ito? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inialis mo kami sa ito, tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasabihin. Sinabi na namin sa iyo na huwag kami pakialaman at pabayaan na kami manatiling alipin ng mga sapagkat ibig ba namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito? Sumagot si Moises, nakasarin niyo ang loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi ninyo makikita uli ang mga Egyptong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong magagawang kanya. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag?
Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkol. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakarin. Lalo kung pagpapatigusin ang mga Ehipto at masusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila lilipulin. Ang mga Ehipto, ang mga kawan ng Faraon, pati ang kanilang mga kalwag. Ipamimpinan ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipto, iyan ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pagtubay sa paglalakbay ng mga Israelita at nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang magiging ang ulang pinumagay sa pagitan ng mga Israelita at mga Ehipto. At lumanag ang kadilim. Lumaging ang gabi at ang Ehipto ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinaban ni Moises ang kaniyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagkas sa dagat na ang pinakaray tuyong lupa. Sa magitan ng anim ay pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipto, ng mga kawal, karwahe, at kabayuhan ng Faraon. Nang magpupukang liwayway na, ang mga Ehipto ay dinilo ni Yahweh. Mula sa halibing apoy at ulap, nalubog ang pulok ng mga karwahe, at hindi sila makatugis mga tubig. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalabanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatapunan ng tubig ang mga Ehipto, pati ang kanilang karwahe. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. At pagbubuhang liwayway, nalumbali sa dati ang dagat. Ang mga Ehipto, nagsigang makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang dating ng tubig, kaya sila'y nalulog sa lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwaheng kabayo ng Faraon. Pati ang kanyang mga kawal at walang natira. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat. Natuyo ang dinadaanan sa pagitan ng anibay pader na tubig. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay imbita si Yahweh sa mga Ehipto. Nakita sila ang pagkain ng mga Ehipto. Nagkalat sa baybay dagat dahil sa kapangyarihang pinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipto. Nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa alagad nilang si Moises. Ito ang inawit ni Moises ng mga at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aawitan ko sa kanyang sumatang kapilang kabuhay. Ang mga kabayong kawal ng kaaway sa puso ng dagat lahat sa sabat. Ito po ang salita ng Ama. Salamat sa Diyos. Kanya itaas ang pangalan niya.
ay manalangin. O Diyos na siyang gumawa ng napakadakilang gawa, ay tumadlaw pa rin sa aming panahon. Minsan ay iyong niligtas ang iyong piniling bayan mula sa pagkalipid sa ilalim ng panahon upang magsilbing sa kisang ng kaligtasan sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng pag-ibigyan. Ipagkaloob ng lahat ng tao sa mundo ay mababilang sa anak ni Abraham at magsaya sa kaloob sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Amen. Ating pong pakinggan, ikaapat na pagbasa. Ang ikaapat na pagbasa mula sa aklat ni Isaias, Kabanata 55, talata 1 hanggang talata 11. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig ng mga nauuhaw. Ang mga walang salabi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo ngunit walang bayan. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabuso? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang ubos ko, at magtitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Kung malito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin ang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang pitan, at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa. At sa pamamagitan niya ay pinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala, mga bansang di ka kilalay sa iyo pupunta. Dahilan kay Yahweh, banal ng Israel, ang Diyos na nagpalad sa iyo'y dumakila. Hanapin si Yahweh, samantalang siya ay iyong makikita. Siya ay tatawagin habang malapit ka. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang kaligtan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila ay manumbalik. Lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ni Yahweh, ang aking isipa ay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit higit sa mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lukay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupat, nagiging panlilig. Kaya may pagkain putil na panghasis. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap ito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng ating Panginoon.
bagay sa kapangyarihan ng iyong salita at pinag-ibago mo ang sanlibutan sa iyong banal na Espiritu. Ipagkaloob ang tubig ng buhay sa mga nanguhaw sa iyo upang makapagdala sila ng kasaganang bunga ng iyong malawalhating kaharian sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang Panginoon ay sumayo. Tayo nanalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, kaawangan mong pakinggan ang panalangin ng iyong bayan ngayong sila ay naghaharap ng kalinga ng iyong kabutihan. Pagkaloob sa lahat ng nauuhaw sa pananampalataya, na sila ay maiusan sa misteryo ng banal na pagpili niya at matatanggap ng pagpapana sa katawan ng tuwa sa mamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Pasalamatan namin ang Panginoong Diyos. O Panginoon, banal na kapangyarihan ng Ama, at walang hanggang Diyos, sapagkat sa pamamagitan ni Yesu Kristo na iyong minamahal na anak, kami iyong pinatawad sa aming mga kasalanan, at binigyan ng utos ng kanyang mga alagad upang magpahayag sa lahat ng bansa na magbinyag sa pangalan ng Ama at Anak at ng Banal na Espiritu. Naway sila sa linig ng pagkatal ng kanyang kapangyarihan ay gawin ang tubig na ito na magsilbing ikapaninibago ng tao. Ipagkaloob na makatanggap ng pagpapala ang lahat, bata at matanda, lalaki at babae, na mabibigyan dito ay maging anak ng biyaya, ay magalang na baguli at maging kapagmana ng mga langit na mga pangako. Amen. Naway ang tubig na ito ay tulad ng matis na pagmumula ng kalinisan na lahat ng lalapit dito ay makatanggap ng biyaya at kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Ngayon, pinagpaalakaw na makaligtas ng tubig sa pamamagitan ng Diyos ay nabubuhay ng Diyos sa mga sumasampalataya, ng Diyos na banal, ng Diyos na sa simula ang kanyang salita ay iniwanay ka sa lupa at ng Espiritu na gumagalaw sa iyong ibabaw. Amen. Sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo ay pinagpaalakahan namin tagapaglikha ng tubig. Sapagkat minsan ay ginawa mo itong alak bilang sakisa na patrupay sa mga alagad at nagbigyan kay Jesus sa iyong burdan. Ikaw na kasakasama ng dugo ni Jesus sa kanyang sugat at iniutos sa mga alagad ng sino ang sumasampalataya ay sa iyong bibigyan. Makapangyarihang Diyos, awaan mo pakinggan ang aming mga dalangin bilang pagtugon sa iyong mga utos at sa iyong kabutihan. Ipagkaloob mo sa amin ang hininga ng buhay. Amen.
Naway ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay buhos sa tubig na ito at gawing malinis ang lahat ng bibinyagan sa pamagitan ng Yesu Cristo na iyong anak na aming